المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga minamahal kong tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Halina at samahan niyo ako muli sa maikling talakayan na ito, sa isang pinakamahalagang talakayan o paksa na pinamagatang Maratibuddin al-Islami o ang mga antas ng ating relihiyong Islam. Ang mga antas ng ating relihiyong Islam ay binubuo ng tatlo. Una rito, mga minamahal kong kapatid, ay ang al-Islam. Ang unang antas ng ating relihiyong Islam ay ang al-Islam. Ang pang-Islamikong kahulugan ng Islam ay nasa dalawang kalagayan. Unang kalagayan, kapag ang al-Islam ay nabanggit sa bersikulo o sa hadith na mag-isa, ang kahulugan nito ay ang kabuuan ng Islam. Ang ganap na pagtalima, pagpapakupko, pagsuko sa kaisahan ng nag-iisang Diyos ng buong puso at lahat ng ating mga gawaing lantaran man o hindi nakikitang gawain. Pangalawa, kung ito ay nabanggit kaakibat ng al-iman sa isang bersikulo o sa hadith, ang ibig sabihin ng Islam dito ay ang 5 haligi ng Islam. Shahadatain, dalawang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang sala, pagsasala, ang pag-ayuno, ang charity o obligadong kawang gawa at ang pag-hajj. Ibig sabihin ng Islam dito, kapag nabanggit kasama ang iman, ay ang 5 haligi ng Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay sa suratul Maidah, sinabi niya, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, at aking kinalugdan sa inyo bilang kinalugdan sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. So nabanggit ang Islam dyan na mag-isa, ibig sabihin ay ang kabuuan ng Islam. Sa pangalawang katayuan, sinabi ng mahal na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Hujurat, kanin sinabi, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ fi qulubikum. Sabi ng mga Arabo na mga Biduin, sinabi nila, kami ay naniniwala o kami ay naniwala. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, hindi pa kayo naniniwala. Walakin qulu aslamna, subalit sabihin ninyo na kami ay tumatalima. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, at hindi pa pumapasok ang tunay na pananampalataya sa inyong mga puso. So nagsama ang Islam at ang iman sa isang bersikulo, magkagayon. Ang Islam dito ay ang 5 haligi ng Islam lamang. Pangalawang antas, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang al-iman. Ano ang iman? May dalawang kalagayan ang iman sa tulad ng al-Islam. Kapag ang al-iman ay nabanggit sa isang bersikulo o sa hadith na ito ay mag-isa, nangangahulugan na ang kabuuan ng Islam. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Maidah verse 23, siya ay nagsabi doon, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. At sa Allah kayo ay ganap na magpaubaya kung kayo nga ay totoong may paniniwala sa Allah. So ang iman dito, mag-isang nabanggit, nangangahulugan na ang kabuuan ng Islam, kabuuan ng relihiyong Islam. Pangalawang katayuan na ibig sabihin ng iman, kapag ito ay nabanggit na kaakibat ang Islam sa isang hadith o sa isang bersikulo, ibig sabihin ang kahulugan na ng iman dito ay ang 6 na haligi ng pananampalataya. Tulad na lang ng nabanggit sa hadith ni Jibril alayhi salatu wassalam, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salatul janaza. Siya nagsabi, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi ala al-iman. O aming Panginoon, ang sino man ang buhayin mo sa amin, ipamuhay mo sa kanya ang Islam. At ang sino man ang bawian mo ng buhay sa amin, bawian mo siya na nasa kanya ang iman
o pananampalataya o 6 na haligi ng pananampalataya. So ngayon nagsama ang iman at ang al-Islam. Ang ibig sabihin ngayon ng iman dito ay ang 6 na haligi ng pananampalataya. Pangatlo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam na antas ng ating relihiyong Islam ay ang al-ihsan. Ibig sabihin nun, may 2 katayuan din ng al-ihsan. Kapag ito ay nabanggit na kasama ang Islam o ang iman o isa man sa mga ito, ibig sabihin ng al-ihsan dito ay ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ang sambahin mo ang Allah na para bagang iyo siyang nakikita sa pamamagitan ng iyong puso. Kung hindi mo makayaan ng mapagmasdan, makita ang Allah sa pamamagitan ng iyong puso, ang pinakamababa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ikay kanyang pinagmamasdan at nakikita. So yan ang ibig sabihin ng al-ihsan. Subalit, kung ito ay mag-isang nabanggit, at hindi kaakibat ang Islam o iman sa isa man sa mga ito, ibig sabihin ng ihsan dito, kahit sa ang bersikulo mo makita ang al-ihsan, pag nabasa mo, ang kahulugan nito ay ang kabuuan ng Islam. Yan ang pinakamataas na antas ng ating relihiyong Islam, al-ihsan. So mga minamahal kong kapatid, unang antas, ang Islam. Pangalawa, ang iman. Pangatlo, ang ihsan. So lahat ng Muslim, hindi lahat ng Muslim ay naniniwala o nasa pangalawang antas. Subalit lahat ng mu'min o may paniniwala ay lahat sila ay Muslim. So ang pinakamataas sa antas nito ay ito na yung al-ihsan, ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para bagang iyo siyang nakikita, musyahada, muraqabah. O kung hindi mo kaya, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya'y makita sa pamamagitan ng iyong puso, ang pinakamababa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita kanya, pinagmamasdan niya, batid niya ang lahat ng gawain mo. So yan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga antas ng ating relihiyong Islam. Nawa ay nakapulot po tayo ng konting aral sa kung anuman ang ating diskusyon sa mga sandaling ito. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين